Ayun. Sa lahat nating mga kababayan, eto na naman tayo. So, pakinggan na naman natin itong pautot ni Harry Roque, mga kababayan, kung ano na naman itong pinagsasabi niya. O, ito pa. Disagree ba daw kayo? Ang agree na bumaba na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa akin, napakalaking disagree matagal na. Dahil yan talaga ang kagustuhan nyo. Lalo na si Harry Roque. Kasi noon na sa lahat, pag bumaba ang ating Pangulo, ito talaga yung makikinabang. Maaabsuelto sa kaso. Kaya nga hindi iniwan ng Duterte. Kahit pinapanawagan na ng mga kapwa niya Duterte supporters na umuwi na rito sa Pilipinas, harapin ang totoo kung talagang wala kang kasalanan. Diba? Sinabi ni Panilo yan, di ba? Pero kung ano-anong ginagawa niya, gusto niya pa magpabaril eh. Sabi ko nga eh, sayang ang bala sa'yo. Mas maganda pa rin, nandun ka sa kulungan. Masaya. Di ba? Ito, mga kababayan, pakinggan natin yung sinasabi ni Harry Roque. Ito, pakinggan nyo ha. Well, anyway, kayo ba ho ay agree or disagree sa akin? Agree ba kayo o disagree sa kanya? Matagal na akong disagree sa'yo. Ewan ko na lang sa iba nating kababayan. Tuloy. Kailangan na pa talaga ibigay muna ang pagpapatakbo ng ating sambayanan. Kailangan daw talaga muna, ibigay muna ang pagpapatakbo sa sambayan ng Pilipino kay VP Sara Duterte. Sabi ni Harry Roque, mga kababayan. So, kailangan bumaba ang ating Pangulo, no, para mapalit si VP Sara Duterte at makauwi na si Harry Roque dito sa Pilipinas para maabsuelto sa kaso niya. Di ba? Ang galing, no? Ang galing ng panawagan ni Harry Roque. Pero, Harry Roque, sino ba ginagawa mong tanga? Mga supporters mo? Tagasunod mo? Sila lang yun. O ang mga supporters mo sa'yo, ganun mag-isip, ibahin mo kami. Ibahin mo kami na mga Pilipino na totoong sumusuporta sa bansa. Hindi na para patalsikin ang presidente para lang makabalik kayo sa kapangyarihan at para maabsuelto sa kaso mo. Harapin mo kasi yun. Tuloy. Kay VP Sara, dahil itong banta ng gera sa Middle East po talaga, naku, baka ma'am na, this is an existential question, baka mawala. Dahil daw sa banta ng gera, mga kababayan, matanong nga kita, DepEd niya hindi kinaya eh. Buong bansa pa kaya? Ano kaya ang mangyayari? Tapos, gusto mong pababain si PBBM na nakikita nating nagtatrabaho na may ginagawa sa bansa. Samantala yung puro lakad, puro bakasyon, puro paninira ang ginagawa, yun ang gusto mong palit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, pwede ba yun? Yung presidente, trabaho ng trabaho, tapos gustong patalsikin. Yung VP, puro lakad, walang ginagawa sa bansa, yun ang gustong paupuin. Mga kababayan, natandaan niyo po ba nung panahon ni VP Leni Robredo, mga kababayan? Di ba wala din siya confidential fund? Bakit nagawa ni VP Leni Robredo ang kanyang trabaho bilang Vice President? Bakit hindi kayang gawin ni VP Sara yun? Di ba? Bakit? Confidential lang ba ang magbubuhay kay VP Sara Duterte para magtrabaho sa bansa? Tuloy. Ng Pilipinas. Pag tayo ay hindi nagkaroon ng isang liderato na makapagbibigay man lang ng pag-asa. Pag tayo daw hindi magkakaroon ng liderato na makapagbigay ng pag-asa sa ating bansa. DepEd niya walang pag-asa eh. Bansa pa kaya pag yan naupo? Ikaw ang may pag-asa kapag naupo si VP Sara. Yun ang totoo. Pag naupo si VP Sara Duterte, ang laki ng pag-asa mo para makabalik sa gobyerno at maabsuelto sa kaso mo. Yun talaga ang totoo, Harry Roque. Huwag kami. Utuin mo na lang yung mga uto-uto mong supporters, pero wag kami.
So ito naman po mga kababayan, ipaparinig ko naman itong another statement na naman ni Harry Roque na sinasabi na namumulitika daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa gitna ng patuloy na giyera. Mga kababayan, tuloy natin. Dapat pa bang mamulitika ang Marcos Jr. sa panahon na nangyayaring gera sa gitnang silangan? Obvious ang answer po dyan, hindi na hindi na daw kailangan, kaya hindi na daw kailangan din matuloy ang impeachment dahil yan daw umano ay pamumulitika. Mga kababayan, papayag ba kayo dyan na pamumulitika daw yan? No? At para matigil itong impeachment, no, kailangan ni PBBM pukusan itong patuloy na giyera sa ibang bansa, no? Kaya itigil dapat ang impeachment trial dahil pamumulitika yan. Papayag ba kayo dyan sa gusto ni Harry Roque, mga kababayan? Dahil isa daw ho yan sa mga pamumulitika. So, yung pera natin na ginastos sa confidential fund, na hanggang ngayon ay hindi sinasagot ni Bibi Sara, so pamumulitika din pala yun, mga kababayan. Di ba? Alam mo, Harry Roque, sa akin lang opinion ko lang kung wala naman talagang kasalanan si Bibi Sara Duterte, hindi ho yun pamumulitika. Yun ay pagsabi ng katotohanan, lalo na yung mga akusasyon sa kanya. Dapat sabihin na yung totoo. Kung wala naman kasalanan, lalabas naman yan tuloy. Kinakailangan. Bakit po? Napakadami pong pagsubok, no? Una-una, yung repatriation, yung pagbabalik na ating mga kababayan dyan sa gitnang silangan, lalong-lalo na sa bansang Iran. At sa ginagawa na ho ng Pangulo yan ngayon. No? Baka sabihin mo na naman na walang ginagawa si PBM dahil yan na naman ay isalita mo para bulagin mo ang mga followers mo na uto-uto rin katulad mo. Sasabihin mo walang ginagawa ang presidente. Ang sabi ng mga kababayan natin, sabi ng Pangulo doon sa pahayag niya nung pumunta po siya doon sa Quezon City na nasunog na eskwelahan, yung mga kababayan natin ayaw pang umalis. Pero sabi ng Pangulo, yung gustong umuwi na, hinahanapan na kung saan sila pwede sunduin. Kasi hindi naman agad-agad yan na pagsabing sunduin ka agad. Alam mo naman, nagsisiliparan yung mga missile doon. Paano kung mahagip ang eroplano na susundo doon sa kanila? Di malaki problema pa. Diba? Kasi bara-bara kayo nung panahon nyo Tuloy. At sa balik, dahil ang Marcos Jr. obsessed na talagang burahin ang mga Dutertes sa kanilang buhay politikan. Mga kababayan, narinig nyo? Ang layo Obsessed daw si BBM na burahin ang career ng mga Duterte sa politika. Simula dun sa giyera, papunta dun sa may impeachment trial, dumating dito sa career ng politika ng mga Duterte. Grabe, no, mga kababayan, ang galing naman. Yun pala yun para mauto ang tao. So, gumamit ng mga kataghang giyera doon sa ibang bansa, yung nangyayari, para utuin ng mga tao, yung mga supporters niya, para pagdating sa dulo, sasabihin siguro ng mga uto, tama, sinisira yung politika ng mga Duterte. Alam ba, concern ka dun sa mga kababayan natin, dun sa may diba dapat ang concern mo dun sa mga kababayan natin? Pero bakit dumating ito sa may punto na sinasabi mo na pamumulitika? Di ba nga dapat ang pinapahayag mo patungkol dun sa mga kababayan natin? So yun talaga ang gusto mong iparinig sa mga tao. Ginamit mo lang salita, yung nangyayari dun sa giyera o sa mga kababayan natin na ililikas, ginamit mo lang salita yon, tapos dinugtong mo itong pananalita mo na ito na sinasabi mong pamumulitika ng Pangulo para sirain ang karir ng mga Duterte, di ba? Strategy, no? Galing ni Roque, no? Abogado talaga, mga kababayan. So, ang galing. So, Harry Roque, mas lalo nga babango si VP Sara Duterte kung matuloy ang impeachment Lalo na kung maipaliwanag niya at mapakita niya sa taong bayan kung saan niya dinala, saan niya ginastos ito confidential fund. Wala hong masama doon. Lalo pa siyang babango sa tao, mas lalo sa pagkakatiwalaan mas lalo kung magano sa kanya kasi okay pala yung ginastusan niya ng confidential fund. Diba? Pero bakit ngayon parang takot na kayo?
Tuloy. Ang aking pakiusap, ngayong talaga pong nandito na ang gera sa gitnang silangan, siguro dapat itigil na muna ang politika. Tigil na ang politika, ibig sabihin, tigil na rin ang impeachment. Yun po ang gusto ni Harry Roque, so wala na hong impeachment na. Pero wala naman tayong naririnig ng mga pamulitika na ginagawa ng Pangulo sa inyo eh. Pwera sa inyo, dahil kayo po ang madalas magsalita ng against sa ating Pangulo. Diba? Ikaw pa nga yung naglabas ng faking video. Tuloy. Well, ang sinasabi ko lang naman po, obsessed na obsessed pa rin ang gobyerno ni Marcos Jr. dyan sa politika, yung pagpapaalis kay Inday Sara sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Obsessed na obsessed daw si BBM. Wala nga pakialam dyan si BBM eh. Dahil nag-file po ng impeachment, mga Makabayan Black, mga Dilawan, mga Kabataan Party List, yun yung mga nag-file ng impeachment kay Bibi Sara Duterte. So, anong kinalaman niyang Pangulo dyan? Hindi nga nangingialam ang Pangulo dyan eh. Diba? Dahil iyan, nakasalalay na yung kalagayan ni Bibi Sara sa ating mga senador. At sana, sa mga senador naman, pakinggan naman itong mga ebidensya bago humatol. Huwag nyo naman sundin yung isang senador nyo lang na sinabing i-dismiss. Dismiss nyo rin kaagad. Huwag ganun. No? Gimpatas tayo sa taong bayan. Yun. Maraming salamat to at magandang hapon.